Yung araw na pangangampanya ninyo dito sa RH8. Oh, yun. Simula nung first day namin, hanggang simula, kung yun ang tanong mo, hanggang pagkatapos, maayos naman lahat. Wala namang untoward incidents, receptive naman ang mga tao, magandang pagtanggap. Yun, walang naging problema. Para sa kaalaman po ng lahat, sino po ba si Alan Arumpak? Ako po si Alan Arumpak, tubong RH8. Nakapagtapos ako ng elementary ko sa NDU-ETD o yung Notre Dame University Elementary Training Department. Ang high school ko sa St. Benedict College. Ang college ko is sa NDU, yun yung first bachelor's ko. Nakapagtapos ako ng BS Biology. Tapos nag-aral din ako sa Davao Doctors College ng nursing. Nakapasa ng board, registered nurse ako. Nakapag-abroad ng hindi masyado matagal. Sir, ano po ba yung mga plataforma natin sa barangay? Basically, i-empower lahat ng sectors. Pero mag-focus kami sa mga PWDs, sa mga seniors, at saka sa healthcare. Ayun, sa healthcare, ilalapit na lang, kaysa sa yung mga, marami kasing looban dito kaysa sa lalabas pa sila, especially sa mga seniors at saka PWDs, dadalhin natin doon ang serbisyo natin sa loob. Inshallah. So sir, katanungan ko po, ano po yung nag-udyok sa inyo upang pasukin itong bilang punong barangay? Maliban sa taga dito talaga ako, dito na ako lumaki, hanggang ngayon nandito pa rin ako, yung mga taong lumapit sa atin na gusto ng pagbabago. Dati akong public servant, so alam ko kung paano yung kagustuhan natin ng pagbabago at saka pagbigyan natin. I mean, sino ba ako para hindi pagbigyan ng mga tao kung gusto nila ng pagbabago? Inshallah. Short message po para sa inyo nasasakupan. Ayun, sa lahat ng mga taga-RH8, hinihingi ko ang tulong ninyo sa darating na eleksyon. Sana suportahan nyo ang Team Arumpak para sa pagbabago. Inshallah. Maraming salamat sir. Yung araw na pangangampanya ninyo dito sa RH8. Oh, yun. Simula nung first day namin, hanggang simula, kung yun ang tanong mo, hanggang pagkatapos, maayos naman lahat. Wala namang untoward incidents, receptive naman ang mga tao, magandang pagtanggap. Yun, walang naging problema. Para sa kaalaman po ng lahat, sino po ba si Alan Arumpak? Ako po si Alan Arumpak, tubong RH8. Nakapagtapos ako ng elementary ko sa NDU-ETD o yung Notre Dame University Elementary Training Department. Ang high school ko sa St. Benedict College. Ang college ko is sa NDU, yun yung first bachelor's ko. Nakapagtapos ako ng BS Biology. Tapos nag-aral din ako sa Davao Doctors College ng nursing. Nakapasa ng board, registered nurse ako. Nakapag-abroad ng hindi masyado matagal. Sir, ano po ba yung mga plataforma natin sa barangay? Basically, i-empower lahat ng sectors. Pero mag-focus kami sa mga PWDs, sa mga seniors, at saka sa healthcare. Ayun, sa healthcare, ilalapit na lang, kaysa sa yung mga, marami kasing looban dito kaysa sa lalabas pa sila, especially sa mga seniors at saka PWDs, dadalhin natin doon ang serbisyo natin sa loob. Inshallah. So sir, katanungan ko po, ano po yung nag-udyok sa inyo upang pasukin itong bilang punong barangay? Maliban sa taga dito talaga ako, dito na ako lumaki, hanggang ngayon nandito pa rin ako, yung mga taong lumapit sa atin na gusto ng pagbabago. Dati akong public servant, so alam ko kung paano yung kagustuhan natin ng pagbabago at saka pagbigyan natin. I mean, sino ba ako para hindi pagbigyan ng mga tao kung gusto nila ng pagbabago? Inshallah. Short message po para sa inyo nasasakupan. Ayun, sa lahat ng mga taga-RH8, hinihingi ko ang tulong ninyo
sa darating na eleksyon. Sana suportahan nyo ang Team Arumpak para sa pagbabago. Inshallah. Maraming salamat, sir, for giving us opportunity Maraming salamat rin. for this short interview. Yung experience ko nung nagtatrabaho ako noon sa City Hall, nag-serve ako during Paeng, ang parang isa sa may pinakamalalang sitwasyon nung bagyo at nung baha is itong RH8. Gusto kong i-strengthen ang BDREAM or yung Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee, ayusin ang mga kanal at saka ang mga kalsada. Ang mga kalsada kasi hindi nadadaanan, kawawa ang mga tao. Sa inyong lahat, ako po si Jerry Alvarez Sarabelo na tumatakbo bilang kagawad ng RH8. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Rainer Basa, tumatakbong kagawad at isa rin pong incumbent na kagawad sa RH8. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Nelia Rebujio Cambaya, tumatakbo bilang barangay kagawad ng barangay Rosary Heights 8, Cotabato City. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay si Elvira Catalan Mangulamas na tumatakbo bilang kagawad ng RH8 and incumbent kagawad also. I am a retired cashier of Metro Cotabato Water District. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. No? Ako nga po pala si Ernesto M. Magallanes at isa rin pong incumbent. So, ang aking nahawakan na committee sa 10 years na aking public service sa Rosary Heights 8 is yung ating youth task force youth development. And thank you, maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako naman po si Kenneth Vicinio Tapales na tumatakbo bilang barangay kagawad ng RH8 Cotabato City. Ako po ang pinakabago na tumatakbo sa Team Arumpak. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Bobby Finansilo, isang incumbent po dito sa barangay RH8 po. Salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Joar Sumail, tumatakbong SK Chairman ng Barangay RH8. sa ating barangay, nagkaroon po ako ng mga experiences, nagkaroon din ako ng chairmanship sa mga committees. So, ang isa sa mga hinawakan ko ay regarding the education. And then, meron po tayo, naging committee rin po ako sa health and sanitation, committee chairman, at marami pang ibang subcommittees na ginawa sa BHERT. Pero ang gusto kong ipaabot sa ating mga kababayan, bilang mga kagawad na tumatakbo, kami po ay sumusuporta sa kung anumang programa at mga proyektong pwedeng ipa-implementa ng ating barangay kapitan, no? Sa ating Alan Arumpak. At pwede kami po sa council, kami po yung gagawa ng mga resolusyon. Magpa-file po kami ng resolution and other ordinances. Pamuna po yun, para in support doon sa kanyang pinaplanong para sa gawain ng ating barangay. Ang ating chairman po ay isang graduate po ng nursing at alam ko na magiging priority niya yung basic health services ng barangay. Kung titingnan natin sa ating barangay, medyo malayo-layo yung mga tao na dapat namin servisyon. So there are communities, no, dito sa ating barangay, may area dito sa ating barangay na minsan mahiya pa magpunta sa ating barangay para magpapunta. So what I'm planning, pag nakaupo ang ating chairman, dadalhin natin yung serbisyong pangkalusugan doon sa mga community na madalayo sa center. Nang sa gayon, maramdaman ng ating mga mamamayan na nilapit natin sa kanila yung mga serbisyo na dapat ibigay sa kanila. Basic kasi yun siya. Second, sa education, nakikita din po namin bilang isang incumbent yung ating kaligtasan ng ating mga estudyante. So, ako po ay parating nakikipag-usap
makikipag-coordinate sa ating mga school heads para titingnan kung ano yung pwedeng maitulong ng ating barangay sa edukasyon ng mga kabataan. So ang nakikita namin, yung pagpasok nila, ang kaligtasan nila sa pagpasok. Dahil inobserbahan po namin yan, lalo na sa elementary, maraming mga estudyante ang pinapapunta lang doon at nagiging risk ya kanila yung mga sasakyan. So siguro, magtatap tayo ng other members of the council na tulungan kami sa mga panito. At hindi natin yung suporta ng ating barangay captain kasi siya naman ang sa implementation. So ang sa amin lang, bilang isang mga kagawad, susuportahan namin siya sa pamamagitan ng pagsusog ng mga ordinances, para mapalakas ang awareness, ang serbisyo na ibibigay sa ating barangay. Yun po ang medyo unahin natin. And siyempre, susuportahan din po namin yung isang agenda niya, yung kanyang gusto sa ating barangay, sa pamamagitan ng pag-empower natin sa mga senior citizen and the PWDs. Alam naman natin na yung mga senior citizen ay nandyan na sa bahay, why don't we bigyan natin sila ng pagkakataon to be productive, sa pamamagitan siguro ng ating barangay captain, bigyan sila ng pagkakataon magkaroon ng skills training, yun kasi ang kulang para magkaroon din sila ng sarili nilang income kahit nasa bahay lang sila. Alam natin hindi sila pwede gumalaw ng katulad ng mga normal na tao, but dapat pagbigyan din natin sila ng pagkakataon na maging parte at ma-empower din sila bilang membro ng ating barangay. Bilang isang retired master teacher 2 ng Notre Dame Village Elementary School, akin pong itataguyod ang programang VAUSI kung saan tututukan ang mga karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan. Di lamang po doon, kundi bilang isang retired teacher din, magagampanan ko rin ang sabing pag-follow up sa mga kabataan na liligaw ng landas sa pag-aaral, lalo na yung mga non-schoolers o huminto sa pag-aaral. At ipapahayag po namin o ipapatupad namin ang good governance sa barangay na ito. Ayon sa naipahayag na ating kagawad basa, yung mga programang inilulunsad ng ating barangay. Good afternoon po sa inyong lahat. Bilang isang SK chairman, isa sa ating platform is yung mental health issues. Bakit mental health issues? Kasi bilang estudyante, naranasan ko rin yung ma-depress, mga problema sa mental health. Kaya ayaw kong maranasan yun ng mga estudyante ngayon, lalo na yung mga kabataan. Kasi isa talagang isang malaking factor yan ng pag-struggle nila sa buhay. At saka isa pang nagiging resulta ng suicidal thoughts. Yun. Based on my experience, kaya ayun, nasasabi ko yung mga ganitong kasi naranasan ko rin po yun. At yung isang platform ko naman is sports. Bakit sports? Kasi isa talagang malaking bagay yan sa mga kabataan para yung after school focus naman sila sa sport. At least kumbaga nababalance natin yung mga hobbies ng kabataan. At saka yun lang po talaga yung pangarap ko sa mga kabataan dito is mapalayo sila sa droga at saka sa bisyo. Kaya i-implement natin yung mapahilig sila sa sports.